Nagbabalik po ang opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo at nabanggit nga natin mga kanyusik no, na ihatid po namin sa inyo ang balita na nagsimula na po yung pamamahagi ng ayuda para po sa mga driver na apektado po nitong patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at halos 139,000 na tricycle driver sa Metro Manila ang unang tatanggap ng 5,000 pesos cash assistance simula po ngayong araw no mga kanyusik. At kaugnay po ng usaping yan, makakasama po natin ang presidente ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association or NACTODAP. Ayan, kasama po natin si Mr. Ariel Lim. Magandang umaga, Sir Ariel. Yes, magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa inyo dyan sa DWIC. Ayan, DWWW po, Sir. Ay, sorry po, DWWW. Sorry po. Okay po. Sir Ariel, una po sa lahat, kamusta po ang impact ng patuloy po na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga tricycle driver? Marami pa rin ba yung nakakapasada po sa inyong hanay? Yes, opo, marami pa naman po, pero marami na rin pong medyo tumigil na po dun sa ibang lugar, sa probinsya. Pero sa Metro Manila naman po, medyo nagkaroon po kami ng konti pag-asa dahil dito nga po sa bibigay na tulong ng DSWD, ito pong AIX program. Yes, yung una pong pag-arangkada ng 5,000 pesos cash assistance sa mga tricycle driver at operator ay ngayon na nga pong araw na ito sisimulan at dito nga po sa Metro Manila ito unang gagawin. Ito po ba yung halaga po na ito, Sir Ariel? Sasapat ba o malaking tulong lalo't higit 130,000 ang tricycle driver dito po sa NCR lang po yan? Actually po, ito po yung malaking tulong na sa amin, pero kung haba po at tatagal pa itong patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, ito po ay talagang hindi po sasapat, no? Kukulangin po talaga, no? Pero gaya po ng sinabi namin, mas naigi na po na meron kaysa po sa wala, no? Kaya papasalamat na rin po kami sa pamalaan, sa DSWD at sa DOT. Dahil kahit paano po ay nauna kami ngayon kaysa po nung mga nakaraan na hindi po kami nakatanggap ng ayuda man lang. Bukod po dito sa 5,000 cash assistance, Sir Ariel, may iba pa ba kayong panawagan sa gobyerno na nais po ninyong matanggap na magiging malaking tulong po sa mga tricycle driver? Actually po, ang matagal na po namin hinihingi, yung pong pagbawas o pagtanggal muna ng excise tax. Dahil po nakikita naman po namin na talagang ito po isang malaking halaga rin na mawawala sa presyo po ng produktong petrolyo, lalong-lalo na po sa gasolina. Kasi malinaw po doon po sa batas po ng Oil Deregulation Law, kung talagang mapapatupad po ito at may aayos, matatanggalan po kami ng halos 10 piso. No? Kaya nga lang, sabi ko nga, kung talagang ganito nakataas at aabutin pa po ito ng mga higit 100 piso ang presyo, talaga pong medyo maghigpit po talaga ng sinturon lahat, no? Hindi lang po kami sana ang makikinabang, kundi ang lahat ng taong bayan. At siyempre tataas din po yung tinatawag na 12% na ibat po nito. Kaya sabi namin baka pwedeng tignan din yung pagdaragdag ng ibat kasi alam nyo, pag tumataas po ang presyo, kahit tanggalin natin na excise tax, tumataas na naman po yung ibat natin. So ibig sabihin, dalawa po ang mawawala kung sakaling pag-aaralan nila natanggalin muna o suspendin po muna itong excise tax at saka ang ipat. So far ba, Sir Ariel, magkano na po ba yung nababawas sa kita ng mga tricycle driver? Dahil ito na nga 2 linggo na tayong malakihan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Kung ngayon po kung ngayon pong halaga itong araw na to at ibapatong na naman po yung hanggang 16 na piso, talaga pong matitira sa amin sa maghapon, maswerte na pong may 300 o 350. Yan na po ang namin sa presyo po ngayon. Ngayong araw po, kanina, nasimula na po yung sinasabing distribution ng cash assistance po para po sa mga tricycle driver. Mayroon na po ba kayong feedback? Kamusta po ang sistema ng DSWD?
Okay, sa ngayon po wala pa dahil alas 6 po nagsimula. Nangangala pa po ako ng mga alas 10 po na umaga makakakuha na tayo ng datos kung may mga reklamo man. Pero ako po in-expect ko kasi na ang magrereklamo lang po yung mga hindi po naisama talaga sa Listahan. ibinigay na cash assistant na pangalan, no? Kasi yun po yung talagang nakikita namin na doon po magkukulang kung sakali. Pero sa Metro Manila po kung 139,000, tingin ko po mas marami-rami po talaga mabibigyan. Tama po na umabot po sa 139,000 yung aming hanay sa Metro Manila lang. Yes. Nabanggit nyo kanina, Sir Ariel, no, na maswerte na lang kung mayroong 300 pesos na matitira sa inyo pong kita sa pamamasada sa gitna nga po nitong mataas na presyo ng produktong petrolyo. Mayroon din po ba kayong plano na manawagan ng taas tingil sa pamasahe? Actually, 2 weeks ago po, meron pong mga nananawagan na talaga, no? Bago pa po lumala itong cases na to. Mga nananawagan na po sa probinsya. Kaya nga po nung una akong nag-report sa Department of Energy, sa DOTR, sa LTFRB, pinaalam ko na sa ibang lugar po itong maas na talaga ang presyo, no? Sabi ko nga, ang kinatatakot ko nga po noon yung hoarding, no? Baka magkaroon ng hoarding at sa dulo, baka po supply ang mawala, no? Kaya po, nanawagan kami na ipa-check ng Department of Energy o ng DOTR yung mga presyo po, no, sa probinsya. Nakikita po namin na talaga pong malaking problema ito. Kaya po patuloy kami nananawagan na baka po pwedeng na ipitan ng gobyerno yung pagbabantay, no, sa mga gasoline station po. Kung sakali man, Sir Ariel, na magkaroon ng fare hike sa tricycle, magkano po siguro sa tingin ninyo yung makatwirang halaga? Sa amin po, 2 piso, no? Pwede na. Kasi po sa amin, ang kalimitan po, dito sa Metro Manila is first kilometer o first 2 kilometer po yung sinisingil namin na una pong pamasahe na 10 piso po, no? Pero ang kalimitan po kasi nangyayari sa amin, ma'am, kami po ay sumasabay lang kasi kalimitan po ang mga local government units. Nag-aantay po muna ng pagtaas sa jeepney bago po kami bigyan, no? Yun po yung isang pagkakaiba namin sa LTFRB kasi sa LTFRB po ang nag-request mismo yung mga hanay po ng PUJ o PUB, no? Sa amin po, kahit mag-file kami, aantayin po muna pag umakyat na po yung presyo ng pamasahe sa mga jeepney, saka lang po kami halos sinaharap ng aming lokal na pamahalaan. Ngayon may update, Sir Ariel, March 19, magpapatupad ng taas pasahe yung mga jeep. Kayo ba, plano nyo bang talagang seryosohin yung pagsusulong na ng fare hike sa mga tricycle? Opo, talaga pong nananawagan kami. Kaya nga lang po, yun nga po sinasabi ko na ang local government po lagi sinasabi, antayin muna yung pagtaas ng mga jeepney, no? O ibang uri ng denominasyong sektor bago po kami pagbigyan. Ayan. At ano na lang pong mensahe ninyo, Sir Ariel, sa mga tricycle driver at operator at sa commuting public in general? Sabi po nagpapasalamat din sa gobyerno dahil paano napakinggan po kami at napagbigyan yung aming kahilingan sa NACTODA at sa National Public Transport Coalition. At siyempre po yung pong mga kasamahan ko na siguraduhin pong may mga lisensya silang dala, may Xerox copy ito at kung may mga ibang hanapin kasi po ang sabi po ng DSWD, ni Secretary Gatchalian, wala na pong ibang hahanapin kasi may narinig po ako na kahapon na may nagsasabi po na hinihingan daw sila ng voters permit, may hinihingan daw po ng stub, no? So malinaw po na wala po yun sa usapin, no? Ang malinaw lang po, basta may professional driver license sila at kasama sila sa listahan, ay isinabit po ng local government unit sa DSWD, ito po ay mabibigyan na wala po ibang hahanapin pa. Sakali magkaroon ng mga ganyang pagkakataon, Sir Ariel, saan ba maaaring lumapit yung mga tricycle driver para magsumbong? Doon po sa ang pinakaparaan po, magsumbong po mismo sa DSWD kung sino po yung nagbibigay, no? Or kaya po tumawag po sa amin, sa kanilang mga pangulo, no, sa local government mismo kung ang tingin nila ang humingi po ng additional requirements hindi po ang lokal na pamahalaan.
At sa media, sa inyo po, kahit Yes. sa ang local media po, sa buong Metro Manila, pwede po silang mag-message doon sa mga numero po ninyo sa inyong mga Facebook account. Yes. Maraming salamat, Sir Ariel, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Nakasama natin mga kanyusik, ang presidente po ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association o NACTODAP.